Magandang araw po sa inyong lahat. At ang ating kwentong mga katakutan, samahan po ninyo ako. Mga kakaibang kwento, kung mayroon po kayo nito, pwede po ninyo akong i-PM o ipadala dito sa ating YouTube channel. At huwag niyong kalimutan i-subscribe at pakipindot ang notification bell. Ang ating kwentong babasahin ngayon, padala ito ni Lorna, taga Masbate. Ipagpatuloy po natin. Dear Sherman, tawagin na lang po niya akong Lorna. At ang kakaiba kong kwento sa isang engkanto. Ako po ay may asawa at 2 anak. Ang aking asawa ay nasa abroad. Dahil pinapadala ko po sa inyo ang aking katakutan na kwento na hindi ko makakalimutan. Nang habang ako'y natutulog. Ganito po, nag-umpisa. Habang ako po ay pumunta sa ilog. Dahil dito po sa amin sa Masbate, ilog po ang aming nilalabhan at doon din kami naliligo. Pagdating ko po doon sa may ilog at naglalaba po ako. Pero iba po ang aking nararamdaman dahil para bang mayroon akong kasama na nakatingin sa aking likuran. Dahil nung nilingaw ko, wala naman po akong nakikita. Kinakabahan ko po kung bakit kakaiba. Dahil iba ang aking nasa dibdib. Malakas po ang kaba. Kaya dali-dali pa akong tinapos ang aking labahan. At tinapos ko po agad. Ako'y naliligo. Pero habang pinuhubad ko po ang aking pangilalim na damit, para ba pong mayroong sumasagit sa akin na hindi ko ito akalain na anong klaseng bagay. Pero hindi ko naman lamang po ito inintindi dahil alam ko na parang karaniwang na lamang sa akin. Hanggang dumating po ang ibang mga kasamahan ko sa paglalaba. Nung natapos ko na, pinaiwanan ko na lang po sila. Pero talagang kakaiba po ang aking nararamdaman nung time na yon. Dali-dali ko pong binuhat ang aking batya para umuwi sa amin. Pero iniisip ko pa rin ang sumagi sa aking katawan habang ako po ay naliligo nung time na yon. At pagkatapos po, isinampay ko ang aking mga nilalabhan. Pero iba talaga po ang aking nararamdaman dahil para pong mayroong mga matang pagmamasid sa akin. Pagkatapos ko po ay nilabhan at sinampay, umakyat na po ako doon sa aming bahay. Habang po ang aking mga anak nasa eskwelahan. Tumawag din po ang aking asawa na galing pong Qatar. Tawag po niya sa akin at nangungumusta dahil malapit na daw siyang umuwi. Kaya sabi, nandun po ako sa aking asawa dahil medyo matagal na rin po nga hindi kami magkakasama dahil mabot na po ito ng halos magdadalawang taon. Habang nakikinig po ako ng isang music sa aking transistor,
Dinalaw po ako ng antok, kaya pumasok po ako doon sa aking kwarto para doon ay matutulog kahit saglit dahil alam ko ang aking mga anak darating po ito ng mga alas 12 dahil maaga pa naman po. Habang ako po'y napapikit, hindi ko akalain na para bang may dumalaw sa akin na dumampi sa aking katawan. Pero hindi po ako nagawang gumising. At ito po'y dinaan na lamang sa panaginip lahat na dumalaw sa akin ang isang lalaki na nagpakilalang Romulo. At pagkatapos, kinalikan po ako ni Romulo. At maya-maya, pagkatapos paghalik niya sa akin, pilit po kong ibaling ang aking katawan. Ngunit pinipigilan ito ni Romulo. At maya-maya, nagsasabi siya sa akin na gusto daw niya ako. Pero ang sabi ko, huwag. Wala akong magawa nung time na yun dahil para bang dinaan ako ng bangungot. Dahil kahit anong gagawin ko, hindi ako makagawa ng panggalaw sa aking katawan. Hanggang naramdaman ko na lamang na hinubad ni Romulo ang aking pangbaba. Kaya, natatakot ako. Pero wala akong magawa dahil hindi ko kayang galawin ang aking katawan. At maya-maya, habang pinahalikan ni Romulo at gusto siyang makipag-sex sa akin, sabi ko sa aking sarili, bakit? Ano ang nangyari sa akin? At nung dumating na nakipag-sex na nga si Romulo sa akin, na ilang minuto, natapos na siya. At ang sabi niya sa akin, aalis na siya at papalik na lamang siya. At doon nagising din ako at nag-iisip, bakit? Ano ang aking nararamdaman? Totoo ba? Pero wala naman akong kasama dun sa kwarto. Wala naman akong nakita. Pero parang totoo talaga ang pangyayari. At nung pinipo ko ang aking pang-ibaba, totoo na wala talaga. Parang katatapos na, kaya natatakot ako. Dahil panaginip nga, pero bakit nangyayari? Kaya bigla akong tangon at pumunta ako doon sa kusina. Doon, uminom muna ako ng tubig. Nag-iisip ako, panaginip ang lahat na nangyayari sa akin. Pero bakit noong pagising ko, totoo? Dahil na nagustuhan ako ng isang engkanto na si Romulo. At doon, nakipag-sex siya sa akin. Dahil nangyayari daw ito na nakita niya ako sa isang tabing ilog. Kaya sabi ko sa aking sarili, baka ito na nga na ang ating nararamdaman habang nandun ako. Kanina, sa ilog habang ako'y naglalaba at naliligo. Pero nilihim ko na lamang ang aking sarili. At sana naman, panaginip lang. Pero talagang ramdam na ramdam ako na parang nakipag-sex ako sa isang tao. Hanggang dumating ang pagkakataon na naglalaba naman ako doon sa ilog dahil wala naman kaming ibang labahan. Hindi doon lang. Nagpasama ako sa aking anak dahil natatakot ako baka maulit-ulit ang aking
naramdaman na habang nandoon ako, habang kasama ko ang aking anak, parang mayroon talaga akong nararamdaman na halos tumingin sa malayo. Dahil habang nasa talikod ako, para bang mayroong anino sa aking likuran. Kaya hindi ko na lang inintindihan. Sabi ko, baka guni-guni lang ha. Hanggang dumating na natapos ng ating labahan, umuwi na rin kami kasama ang aking anak. Pero naramdaman ko rin na talagang mayroong sumusunod sa akin. Dahil ba sa akin sinabi na si Romulo, isang engkanto nandito, yun sa aking isipan. Hanggang dumating naman po ang gabi, magka-alas 9 na yun. Bang ako'y paantok na rin dahil dito sa probinsya, medyo pagdating ka ng oras, halos tulog na rin ang mga tao. Bumangon muna ako at tinignan ko muna ang aking mga anak. Tulog na rin sila dahil maaga pa naman ito magising at papasok sa eskwelahan. Kaya ako, pinatay ko na rin ang aking transistor radio na nakagawian ko ng makinig muna bago ako matulog. Habang papikit na rin ako at patulog, naramdaman ko na naman na naghinip na naman ako na pumasok daw si Romulo sa aking kwarto at ginising daw niya ako para tabihan. Yumakap daw si Romulo sa akin at hinahalikan niya ako. Pagkatapos, inubad na naman ni Romulo ang aking pangbaba at nakipag-6 naman sa akin si Romulo. Sabi ko sa akin sarili, bakit ganun ang aking nararamdaman? Hanggang pagkatapos, nagising naman ako at kinapa ko naman ang aking pangbaba. Ngunit basa pa. Parang totoo talaga ang nangyayari na mayroon talagang gumagamit sa akin. Kaya talagang nababahala na ako. Sabi ko sa aking sarili, pupunta muna ako sa aking isang albularyo kinabukasan. Isang guni ko ang lahat ng aking naranasan dahil sa aking panaginip. Kaya, mga umaga na yon, habang pumasok ang aking mga anak, noong wala na aking mga anak, dahil hinatid ko naman ito, dumaan muna ako sa isang albularyo na si Manong Usting, na ito'y magagaling na albularyo. At sabi ko, nung pagdating ko doon, nandoon si Manong Usting. At sabi ko, Manong Usting, oo, bakit? Ang nangyari sa'yo, Iha? Manong Usting, tulungan mo ako. Oo, bakit? Mayroon akong nararamdaman. Nung una, isasalaysay ko po sa inyo lahat ha. Oh, sige ha. Nung una, naglalaba ako, nakaramdam ako ng parang lalaki na tumitingin sa akin. At talagang ramdam ko dahil nasa likod ang may anino ng tinignan ko, wala naman. Nagmamadali ako. Doon nag-umpisa yun. Manong Usting. Hanggang nung nakatulog na ako, binaan na sa panaginip, nakipag-6 ako. At nagpakilala siyang Romulo. Gustong-gusto daw niya. Ay, iha. Ayaw ko yan. Baka maging kanto na sinasabi. Kung nga po, Manong Romulo. Salamat. At Manong Usting. Hanggang tinitingnan ni Manong Usting, tinawas siya. At isa ang sabi ni Manong Usting, ay iya, totoo na, nagipagsiksik ang si Romulo na isang engkanto na kagusto sa'yo. Kaya, yan ang nangyayari na parang nagipagsiksik na sa'yo yun. At totoo yun. Nakatakot naman. Manong Usting, ay sige
Pero bibigyan kita ng orasyon, huwag mong tanggalin ha. Kasi yun lang ang laban mo. Pero hindi natin maaalis na may nangyayari talaga sa inyo. Mga Manong Usting, paano kaya yon? Pero sabi mo sa iyong asawa para at least alam niya yun. Kasi totoo talagang nakipagsik sa'yo. Si Romulo. Marami pong salamat, Manong Usting. O sige ka, mag-iingat ka. Pero mayroon akong ibibigay sa iyong kwintas. Yan ay may orasyon na hindi makakalapit sa iyo si Romulo. Ang engkanto na nakipagsik sa iyo. Sige po, marami pong salamat. At doon, nilagay ko na agad ang kwentas para hindi na ako dalawin ni Romulo na isang engkanto. At noon, nung pagdating ko sa bahay, dinalaw naman ako ng antok dahil ganong oras na antok ko. Hindi na nangyayari na dinalaw ako ni Romulo at makipagsik siya sa akin. At hindi ko na rin nararamdaman kahit pa ako'y pumunta sa ilog. Siguro nga, totoo ang sinasabi ng isang albularyo sa akin. Tumawag naman ang aking asawa na parating na rin sa Makalawa. Pero sinabi ko sa kanya na nanaginip ako na mayroong nagkagusto sa akin ng isang engkanto. Pero dumaan ako sa isang albularyo at yun ang sinasabi. Hindi ko ito sinabi ko ito sa aking asawa lahat ang nangyayari sa akin. Hanggang dumating ang isang linggo, dumating na nga ang aking asawa. Sabi ko, samahan niya ako dahil nakakatakot. At ang pagdating ng aking asawa at sabi niya, bakit may kwentas ka na? Sabi ko, ito ay may orasyon. Panlaban ito sa sinasabi ko sa iyo na engkanto na nagkagusto sa akin. Dumating ang halos 2 buwan. Nagdadalawa ako. Nagbubuntis ako. Akala ko nga ito ay anak ng aking asawa. Pero pagsapit ng 9 na buwan nang ako'y pinanganak, nagtataka ako. At ang kamadronan dahil ang anak ay anak ng engkanto. Puting-puti siya, parang anak araw. Sabi ko sa aking asawa, hindi kaya itong anak natin ay anak ng engkanto? Dahil na nangyayari sa akin na mayroong ipagsik sa akin na nakaraan. Kaya ito ang aking anak. Kaya natatakot ako sa aking naranasan na may anak akong engkanto. Kaya ngayon, lumaki na rin ang aking anak na engkanto. Dahil ito halos 1 taon na. Pero tinanggap naman ng aking asawa at tinanggap ko naman din dahil anak ko pa rin siya. Hanggang nakatayo na ang aking anak na puting-puti. Pero pag pumupunta siya doon sa labas, hindi siya makakakita kapag may araw. Talagang masabi mong ito ay anak ng engkanto. Hanggang ngayon, ito po ang aking karanasan na nangyayari sa akin habang karanasan sa isang engkanto na nakipag-6 ako. At maraming salamat po, Sir Mar. Magandang araw sa